Huwag na huwag mong ilalagay ang halaman na ito dito. Dahil maaari itong magdulot ng kamalasan sa inyo. At bakit nga ba ang mayayaman? Marami ng mga halamang ito sa tahanan nila. Sapagkat ang alam ng lahat, ang ganitong halaman ay pwedeng magdulot ng kamalasan. Ngunit po, meron kayong hindi alam sa paggamit ng halamang ito. Dahil ang halamang ito, hindi lang umaakit ng swerte, nagbibigay ito ng matinding proteksyon para sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang mayayaman o ang mga tao na mariwasa ang pamumuhay, marami sila nito. Ang bougainvillea po na halaman ay isa sa mga halaman na ninanais ng lahat. Hindi lamang po dahil sa ganda at dahil sa tagal malanta ng bulaklak nito, ngunit po dahil sa kakayahan nito na isara ang bibig ng mga taong may masamang intensyon. Marami tayong nakakasalamuhan tao sa araw-araw at kung minsan hindi natin nasasabi na mayroon silang hindi magandang intensyon laban sa atin. Dito gumagamit tayo ng iba't ibang pangontra, ngunit po may isang pangontrang halaman na kaya itong gawin at kaya silang patahimikin. Kayang ikulong yung negative energies na nagmumula sa kanila. Ang tinik po ng bougainvillea ay kumukulong doon sa mga negative energies na mula po sa iba. Kaya't kung mapapansin ninyo mga madam, mga sir, karamihan po sa mayayaman o mariwasa ang pamumuhay, marami nito. Minsan, nasa harap pa ito ng property nila, nakaayos lamang po para hindi ito maging blockage sa kanila. Hindi natin alam ang dahilan kasi po, ang akala ng iba, ito ay disenyo lamang nila. Hindi po. May dahilan ng paglalagay ng halaman na ito at para po sa mga nagnanais maglagay ng bougainvillea o kung meron ka nito, ito ang pamamaraan para umakit ito ng swerte at bigyan ka ng proteksyon laban sa mga energies na hindi mo nakikita o yung mga salita na hindi maganda galing sa iba. Una-una po, ang bougainvillea po kapag pumili ka at nais mong gamitin ito bilang pamprotection mo, piliin mo yung bright red, bright purple, bright orange, bright pink. So, ibig sabihin, lahat ng matitingkad na kulay, yan ang pupwede mong gamitin bilang pamprotection. Pwede ilagay sa labas ng gate. Pwede rin ilagay sa loob yan kung nais mo. Kung nasa loob yung nagdudulot sa'yo ng negative energies, pwede rin sa loob, ilalayo mo lang sa front door or sa entryway mo na kung saan kayo lumalabas-pasok. Ngayon, paano mo gagamitin yan? Kailangan po ang bougainvillea nakalagay sa earth pot, brown na pots or clay pots. Diyan mo siya ilalagay para makontrol at mapanghawakan lahat ng negative energies na makukuha nito. Sa mga nagkakaroon ng problema laban sa mga negative neighbors o sa mga iba't ibang uri ng kamalasan na maaaring nakatutok sa front entry ninyo o sa entryway ninyo, pwede kang gumamit ng bougainvillea, ilagay mo sa earth pots, at piliin mo yung bright ang kulay. Bright colors ng bulaklak, yon ang piliin mo. Okay? Kukulungin nito yung negative energies at ibabalik sa earth. At maaalis po yung mga negative energies na maaaring nandyan nakatutok sa front entry mo, mula man yan sa tao, sa paligid, o kung saang uri man ng negative energies, ito nagmumula. Malaking tulong po ang bougainvillea
pati sa mga tao na marunong magpalipad hangin. Ibabalik ito sa kanila ng bougainvillea. Yan ang hindi alam ng karamihan sa atin kung bakit ang mayayaman, kahit gaano pa po kamahal ng bougainvillea, binibili nila. At hindi naman sila minamalas, lalo pa nga silang yumayaman. Kasi po, alam nila ang tamang paggamit. Palagi nyo pong titingnan mga madam, mga sir, kung nasaan nagmumula yung negative energies, yung pakiramdam ninyo na doon nagmumula, doon mo iharap. Titingnan mong maigi, baka nahaharang nito yung front entry mo, ilalayo mo lang po ng konti. Okay na yan. At ang pagdidilig sa bougainvillea mga madam, mga sir, kapag didiligan ninyo ito, palagi nyo pong babanggitin ang salitang thank you for protection. At let prosperity enters. Lagi nyong babanggitin kapag nagdidilig po kayo para yung halaman mismo, yan ang ibibigay sa inyo. Ito po ang ilan sa mga kaparaanan para alam ninyo kung paano gagamitin ang bougainvillea. Kasi hindi natin alam bakit ang iba meron ito. Napakatitinik ng mga halaman na to. Ang lalaki pa nga po ng tinik, pero hindi sila minamalas. Sinuswerte pa nga. At karamihan sa kanila, nasa loob pa ng property nila ito. At walang anumang negative energies na nangyayari sa kanila. Kasi po, alam nila ang tamang paggamit at kung paano ito gagamitin. Sa mga nagtatanong po, tungkol po sa protection coin, mga madam, mga sir, malaki po ang protection coin na yan. Pag dumating yan sa inyo, malaki po yan. Mas malaki pa yan sa 20 pesos na coin. At kapag ginamit po, yan ay ilalagay sa plastic. Okay? Kung sa tingin ninyo, may mga negative energies na nagdudulot ng hindi magandang enerhiya sa inyo, gumamit po kayo ng protection coin. Mura lang yan. Kasi para malaman natin saan ang area na itinuturo na inaatake ng negative energies. Okay? May mga nakakasama po kami na tao na gumagamit ng protection coin. Bawat area sa coin, may kahulugan po o merong 8 directions na inuukupayan. Ngayon, isang halimbawa po, yung isa sa mga hinahawakan namin, nabutas ang coin niya at tumama ito sa area ng Li o yung fire. Ibig sabihin, ang fame at reputation na niya ay nalalagay sa alanganin or nandoon yung negative energies at tumutukoy ito sa middle daughter. Nagkataon na siya ay middle daughter naman talaga, kaya tinutukan namin yung south area niya. Okay? Tinanggal ang lahat ng debris, lahat ng kalat, lahat ng maaaring magdulot ng negative energies ng dahan-dahan po dahil nandoon yung 5 yellow at nandoon ang taisuy. Okay? At nilagyan namin ng maliit na halaman, snake plant na maliit na nakalagay sa puting paso kasi ngayong 2026 mga madam, mga sir, afflicted po yung area. Okay? So, hindi tayo pwedeng basta maglagay ng makukulay na halaman doon unless meron na talaga kayo nito doon. Okay? Pero kung wala kayong makukulay na halaman doon, huwag kayong maglagay niyan kasi maaaring ma-activate nito yung negative energies. Okay? So, gumagamit tayo ng protection coin, mga madam, mga sir, para malaman kung nasaan yung negative energies, yon ang tututukan, yon ang i-cure. Okay? Mahalaga po, dapat may 3 kang kaalaman dito Alamin mo kung nasaan nagmumula yung negative energies. Ngayon, kapag alam mo na, i-cure mo. Pangatlo, maglagay ka ng protection or maglagay ka ng cure. Kasi kahit anong cure pang ilagay mo, kung hindi mo naman alam kung nasaan nagmumula yan, hindi rin natin magagamit ng eksakto. Okay? So, kailangan alamin natin nasaan sila. Ngayon, kung hindi natin alam yan, hindi naman natin pwedeng hulaan kung nasaan, lalo na kung wala kang makikita sa paligid na dahilan or senyales na yun ay talaga nagdudulot ng kamalasan sa'yo. Diyan gumagana ang protection coin. At dito, maglalagay tayo ng cure base sa ipinapakita ng coin na meron kayo. Okay? Kaya kailangan po, murang-mura lang po yung protection coin, mga madam, mga sir.
Less than 50 pesos lang yan. Pwede nang makatulong sa'yo yan para malaman mo nasaan yung mahinang area, nasaan yung negative energies. Okay? Hindi kailangang nagmamahalan pa ang bilhin natin para maproteksyonan tayo. Pero kung kaya nyo bumili ng mahal, sige po, go ahead, bumili po kayo, wala namang problema. Okay? Ang kinakailangan lang natin dito, meron tayong kaalaman sa kung saan tayo magsisimula, saan yung weak area mo, saan yung pinapahina na area mo ng mga negative energies. Okay? So kaya tayo gumagamit. Sa lahat ng bumili, maraming salamat po mga madam, mga sir. Malaki ang maitutulong niyan sa inyo. Kapag nagkaroon ng discoloration, comment po kayo kung bumili kayo para mapag-usapan natin kung paano ninyo i-cure. Okay? So ang discoloration yan, pwedeng kulay puti, pwedeng kulay itim, nabubutas yan. Okay? May mga nabutas na po na mga hinawakan namin. Sa isang buwan, naka5 coin na siya. Kasi hindi na namin nililinis ang coin, pinapapalitan po. Kasi yung negative energies niyan, mahirap na. Baka malagay pa sa alanganin yung gumagamit. Murang-mura lang naman yan. Yung mga may tama o yung mga protection coin po na may discoloration, yan po ay binabaon sa paso. Kung sarili mo po yung property, yung lupa, sa'yo yan. Hanap ka ng malaking puno, doon mo ibabaon. Ngayon kung wala ka, paso, na may halaman, ilagay mo yung coin doon para i-absorb ng earth yung negative energies, ilayo sa bahay mga madam, mga sir. Iniipon po kasi. Hindi tinatapon sa basurahan yan mga madam, mga sir kapag nagkaroon ng discoloration. Yan ay iniipon at ilalagay sa paso na mayroong halaman para ibalik nito sa earth yung mga negative energies na nakuha nito mula po sa pagpuprotekta sa'yo ng coin. Okay? Kapag ka nabiyak or nagkaroon ng butas, nagkaroon ng itim na discoloration, puti, yan ay nangangahulugan na tapos na ang coin, na proteksyonan ka na, palitan mo ng bago. Less than 50 pesos lang yan yung protection na maibibigay sa iyo niyan. Long lasting at malalaman mo pa kung saan ka magmumula. Saan yung dapat i-cure mo at palaging babantayan. Okay? So, sa lahat ng bumili, maraming salamat po. Malaki ang maitutulong sa inyo niyan mga madam, mga sir. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan ay akin nabasa, yan po ay akin sasagutin. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa inyo mga madam. Si ma'am po from USA, salamat po. Salamat sa panonood ma'am. At maraming salamat po sa suporta sa lahat po na nanonood mga madam, mga sir. Palagi niyo po tatandaan, alamin mo kung nasaan yung source ng negative energies, lagyan ng cure at protection po. Palagi nating lalagyan ng protection, cure at dapat alam mo. Hindi yung naghihintay ka na lang na malasin ka na muna bago ka maglagay ng cure. Hindi po. Tingnan mo na agad. Para hindi ka pa minamalas, meron ka na, nakahanda ka na. Hindi yung minalas ka na, saka ka pa naglagay. Okay? Pero kung sakali man na minalas na talaga kayo, maglagay po kayo ng cure. Para kahit paano makaalpas po kayo dyan sa kung anumang negative energies ang tumama sa inyo mga madam, mga sir. Hindi yung hahayaan nyo na lang kasi hindi mawawala yan. Lalo kang igugupo ng negative energies. Okay? Hanggang sa hindi ka na makabangon. Okay? So sa lahat po, maraming salamat sa inyo mga madam, mga sir.